Pagkain mula sa langit, ngayoy hain sa daigdig. Handog na kaibig-ibig, kailan may di masasaid. Paghahai inilahad ng ialay si Isaak, ang korderong nagliligtas, ang mana ng nagsilikas. Pastol naming mapagmahal, kami iyong kaawaan, gawing dapat makinabang sa pagkaing iyong alay, hanggang langit ay makamtan. Magagawa mo ang lahat upang tanan ay maligtas. Akayin mo sa iyong hapag, lahat kaming iyong alagad, sa buhay mong walang wakas. Pagkaing dulot ay buhay, si Jesus na poong mahal, buhay natin siya kailanman. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, "Ako ang pagkaing nagbibigay buhay na bumaba mula sa langit. Mabubuhay magpakailanman ang sinumang kumain nito. At ang pagkaing ibibigay ko sa ikabubuhay ng sanlibutan ay ang aking laman." Dahil dito nagtalo-talo ang mga Hudyo. Paano maibibigay sa atin ng taong ito ang kanyang laman upang kanin natin? Tanong nila. Kaya't sinabi ni Jesus, "Tandaan ninyo, malibang kanin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, hindi kayo magkakaroon ng buhay. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan. At muli ko siyang bubuhayin sa huling araw. Sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain at ang aking dugo ay tunay na inumin. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananahan sa akin at ako sa kanya. Buhay ang amang nagsugo sa akin, at ako'y nabubuhay dahil sa kanya. Gayon din naman, ang sinumang kumain sa akin ay mabubuhay dahil sa akin. Ito ang pagkaing bumaba mula sa langit. Ang kumakain nito'y mabubuhay magpakailanman. Hindi ito tulad ng kinain ng inyong mga magulang sa ilang. Namatay sila, bagamat kumain niyon." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Palapakan natin ang Panginoon. Ngayon po ay dakilang kapistahan ng kabanal-banalang katawan
at dugo ni Kristo o Corpus Christi. Sabihin niyo nga po, Corpus Christi. At dito po sa ating pagdiriwang ng banal na misa ay inihahanda tayo, no? Mula sa umpisa, inihahanda na tayo para maging hindi man karapat-dapat, pero inihahanda tayo para sa pagtanggap ng katawan ni Kristo. Tandaan nating mabuti, bagamat nakikita ninyo po ang pari sa altar, pero ang naghahanda ng hapunan, naghahanda ng hapag, ng pagsasalo-saluhan natin, walang iba kundi si Kristo. At ang kanya ring inihahanda ay ang kanyang sarili. So tayo po ay inanyayahan pumarito para sumalo, para kumain. Sabihin nyo nga sa katabi ninyo, kumain ka. Kasi magiging kulang. Yung nandito ka, nakaupo ka, nakinig ka, tapos hindi ka kakain, kulang. Alam mo yun, minsan, di ba, no, kapag nag-iimbita kayo, nag-effort kayong lahat na malengke, nagluto, naghain, tapos pag nandyan na sila, di ba, minsan naiinis ka kapag nag-iinarte, inaalok mo na, ayaw pa, pero pumunta. Tapos pag nandyan na, ayaw talagang kumain. Di ba? Ang sarap pektusan. Pero nawa, makita natin, no, kung bakit itinalaga ng simbahan na ipagdiwang ito. Kasi binibigyan din yung kahalagahan nito para sa atin. Para sa atin to. Ibinibigay ni Kristo para sa atin. Kaya nawa, no, maraming bagay tayong dapat na matutunan o dapat tandaan sa tuwing tayo po ay nakikibahagi sa pagdiriwang na ito ng sakramento ng banal na Eucharistia. Sabihin nyo nga po, Eucharistia. So muli, no, ang buhay natin bilang Kristiyano nakasentro sa Eucharistia. Dito nagmumula ang ating sigla. At dito rin tayo, ito yung pinakatuktok o rurok ng ating buhay. The center, the source, and the summit of Christian life. Yung Eucharist. Kaya mahalaga sa atin ito. Kumbaga, ipaglalaban natin ito. Kahit ibarikada ang gate ng simbahan, ipaglalaban natin na magkaroon at makadalo ka sa misa. Nawa, maabot natin yung ganyang prinsipyo. Malinaw po ba? Ngayon, ang isa rin na kailangan natin matutunan sa banal na misa, kapag yung tinapay ay kinoconsecrate, ibig sabihin yung nakikita rin yung pagkilos ng pare, di ba? Habang nakaluhod kayo, yung pare magdarasal kasama lahat na bumaba ang Espiritu Santo dito sa tinapay at alak, at pagkatapos ng panalangin, ito ay nagiging totoong katawan at dugo ni Kristo o yung tinatawag nating real presence. Sabihin nyo nga po, real presence. Kaya, ganun na lang kahalaga na kahit gabutil man lang ay hindi dapat natatapon, hindi dapat nahuhulog sa sahig. Kung mahulog man, halimbawa kayo po, no, pag pumipila, minsan kasi hindi ko maintindihan kung anong pag-iinarte, no? Igaganon na lang yung kamay, ang dami pang cheche-boreche, di ba? Gaganon na lang, ang kuha agad, kain. Kaya lang minsan, talagang marami pa tayong ginagawa. Ayan, nahangin tuloy, nasa paanan na. Pero ganun pa man, kahit mapunta yan sa paa, yan ay sagradong katawan ni Kristo na dapat nating kunin at pakaingatan. Minsan nakikita ninyo kapag may nalalaglag, yung mga sakristan natin, no, sa kanilang formation, kailangan pinupunasan kung saan nahulog kasi baka may natitirang mga particles.
Okay po? Uy. Okay. Yan. Tandaan nyo naman, no? Ngayon, ang isa pa rin kailangan natin makita, ulitin ko po, no? Sa pagdiriwang ng misa, sino ang naghahanda? Si Kristo. Sino ang nagbibigay? Si Kristo. Ano ang inihanda? Si Kristo. Malinaw po? Ngayon, kung titingnan natin sa karanasan natin, sino ang madalas ninyong kasalo sa hapag o sa kainan? Pamilya ba? Sa mga nagsasabing pamilya, anong napapansin ninyo kapag magkakasalo kayo o madalas kayong magkakasalo? At least for the meantime na maliliit pa yung mga bata, no? Wala pa silang sariling pamilya. Di ba, iisa ang inyong prinsipyo? Iisa ang inyong morality? Iisa ang inyong mga paniniwala? Kasi isa yun sa tulong at dulot ng kahalagaan ng pagsasalo. Sinong naghanda? Magulang. Sino ang naghahain? Magulang. Kaya ang mga anak, kung ano ang damdamin, pananaw ng magulang, yun ang pananaw ng mga anak. Ngayon, lalaki yan, lalabas yan. Ngayon, ang tanong, sino ang madalas nakasalo natin kapag kumakain sa labas? Napansin niyo ba? Kapag ang mga kasalo ninyo mapulutan sa inuman, nagiging manginginom ka. Di ba? Kapag ang mga kasalo ninyo mahilig sa kape, lahat kayo nervyoso na. Kapag ang kasalo ninyo sa kainan, babaero, isang araw magiging babaero ka. Kapag ang kasalo ninyo sa kainan, madalas, magnanakaw, magiging magnanakaw ka. Kasi anong pag-uusapan? Paano makakapagsinungaling? Paano makakaisa? Makakapangurakot? Yun ang usapan sa table. Kaya ngayon, kung ang kasalo natin at madalas nating kasalo, si Kristo sa hapag, kung ano ang naririnig at itinuturo ni Kristo, yun tayo magiging. Kaya nga sabi ni Kristo, paulit-ulit dito, ang kumakain ng aking laman, ang tumatanggap ng aking laman, magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Nasaan ba si Kristo? Nasa langit. Kaya ganun kahalaga na kapag nandito ka, huwag ka nang mag-inarte na para bang sasabihin mong, hindi ako karapat-dapat kumain o tumanggap. Kaya lahat nagtatayuan na ikaw nag-i-emote dyan, nakaupo ka lang, either bisibisihan ka sa kung anumang bagay. Naghanda si Kristo para sa lahat. Hindi siya naghanda na para dito lang. Ito, hindi. Para sa lahat, maging ang makasalanan. Na lahat naman tayo, makasalanan. Wala, dito ang... Sino ba? Andito ba si Mama Mary? Kasi siya yung walang kasalanan eh. Pero lahat tayo nasa proseso ng kahinaan natin, kaya kailangan natin magpalakas at nang nagpapalakas sa atin, katawan ni Kristo. So kung sasanayin mong hindi kumain, talagang manghihina ka. Pero kung sasanayin nating tumanggap ng tumanggap isang araw, magiging malakas tayo sa kung ano mang dapat nating labanan, lalo tigit ang tukso na nagdudulot ng pagkakasakit ng ating kaluluwa. Kaya nawa, no? Pwedeng sa paningin natin, Father, wala naman nagbago. Kahit dinasalan natin, ganyan pa rin naman yung form. Ganyan pa rin. Yung lasa, wala rin naman nagbago. Pero yung pagtingin ng may pananampalataya, paniniwala, tandaan mo, ito, kahit ganito lang ito ang susi
o magdadala sa iyo sa langit. Pag sinabi kong ito, si Kristo ang daan natin patungo sa langit. Amen.